Pinag-aaralan ni Carlos sa library ng mansyon ng mga lumang dyaryo na naglalaman ng mga balita tungkol kay Rogelio nang mapasukan siya ng kanyang amang si Attorney Amando. Si Rogelio Bartolome ay isang lalaking nadiin sa kasong murder at kasulukuyang nasa piitan ngayon. Attorney Amando was in his mid-60s. Nakakalakad lamang ito ng diretsyo sa pamamagitan ng walker. Maaga itong tumigil sa pagtatrabaho dahil sa pasumpong-sumpong na heart failures at sa pangako nito sa nasirang asawa na sa edad na ito ay titigilan na nito ang pagtatrabaho. Pumirmi na lamang ito sa mansyon makaraan mag-retire. Gayunpaman, nakahanda pa rin itong tumulong kay Carlos kung hinihingi ng binata ang mga opinyon nito. Bumukod ng iba pang mga anak nito nang makapag-asawa. Kumusta ang anak ni Roberto? Nakangiting tanong ni Amando habang pumapasok sa library na ang tinutukoy ay si Abby. Isinandal nito ang walker sa dingding bago na paupo sa harap ng desk ni Carlos. Well, sa tingin ko ay hindi pa seryoso si Abby sa profesyon niya, Papa. Napangiting sagot ni Carlos. Hindi ko sigurado kung makakasundo kami ng babaeng iyon. Pero susubukan ko siya. Mukha naman siyang matalino. But I guess, she's not yet ready. Talaga bang hindi ka na mapipigilan sa gagawin mo, iho? Sumunod na tanong nito. I need this case, Papa. He took the scissors from the desk drawer at ginupit ang mga old articles tungkol kay Rogelio. Kailangan ko ito para lalo akong maging tanyag at magaling sa profession ko na tulad ninyo. Besides, si Rogelio ay anak ng dating yaya ko. Nang makiusap sa inyo si Yaya Conchi na hawakan ninyo ang kaso ni Rogelio, ay hindi ninyo ito pinagbigyan. But I understand you for doing that. Nangako kayo kay Mama na titigil na kayo sa trabaho ninyo. Pero ngayon, ay sa akin humiling ng tulong si Yaya Conchi at hindi ko siya matatanggihan, Papa. Dahil alam mong makakatulong ang kaso sa profession mo. Napabuntong hiningang sabi nito. Tinatalo ka ng ambisyon mo. Pero hindi mo kilala kung sino ang makakalaban mo, iho. Si Rogelio ay dating bodyguard driver ng isang makapangyarihang senador. Pa, you don't have to tell me everything about the case, sabi niya. Marami na akong nalalaman tungkol sa kaso ni Rogelio kahit na nasa Amerika ako nang mangyari iyon. Biktima siya ng maling katarungan. Idiniin siya sa kaso ng walang sapat na katibayan. For 4 years, ay nagawa niyang magtiis sa kulungan sa krimeng hindi naman siya ang may kagagawan. Dinampot niyang isang newspaper at binasa ang headline nito. Si Rogelio Bartolome guilty or not guilty? Matapos basahin ay sumulyap siya sa ama. Pa, wala silang sapat na katibayan na si Rogelio nga ang may kagagawan ng lahat maliban sa 2 witnesses na. I'm very sure. Binayaran lang sila ni Senador. There is no reason for him to do that. Seryosong sabi nito. Come on, Dad. I know you're smarter than me. Napangiting sabi niya. Higit pa sa nalalaman ko ngayon, ang nalalaman ninyo sa Cabrera murder case. Walang dahilan para patayin siya ng isang baguhang bodyguard na natatakot pang ang humawak ng baril. Pinatay siya ng isang professional na assassin na tauhan ng senador dahil mahigpit na kalaban niya ito sa politika. At idiniin nila ang pobreng si Rogelio. Palibhasa ay madaling takutin ito. Natapos ang kaso na nakapinid ang mga labi ni Rogelio. Hindi siya nagsalita. Hindi siya lumaban. At ang masakit sa lahat, ay inamin niyang siya ang pumatay kay Senator Cabrera. Walang kalaban-laban si Rogelio, Papa. Tinalo siya ng takot.
Napabuntong hininga ng malalim si Attorney Amando. Matagal nang sarado ang kaso, iho. Sabi nito, huwag mo nang piliting buksan at baka ikapahamak mo pa ito. Papa, kung ako ang nasa katayuan ni Rogelio, hahayaan niyo na ba akong makulong sa isang kasalanan wala akong kinalaman? Makahulugang tanong niya. Of course, hindi. Napatingin sa kanyang sagot nito. Hindi ko matatanggap iyon, iho. That's exactly how Yaya Kunting feels for her son. Aniya. Walang abogadong nagtangkang tumulong sa kanila dahil wala silang pera. Lawyers from pro bono sections of several law firms rejected the case dahil ayaw makipag-cooperate ni Rogelio. But I will try to convince him, Papa. Pipilitin ko siyang magsalita at sabihin ang totoo. Aalisin ko ang takot na nakatatak sa kanyang dibdib. Don't blame me if something happens, Carlos. Mahinang saad ng matanda. It's dangerous. I have prepared myself for this case, Papa. Don't worry about me. I know what I am doing. Huwag sanang mangyari ang kinatatakutan ko, iho. Seryosong pahayag na matandang abogado. Huwag sana. Marahang tumayo ito at kinuha ang walker. Pagkakuwa'y mabagal na humakbang patungo sa pinto. Kahit papano, ay may ilang sandaling pinag-isipan ni Carlos ang mga sinabi ng ama. Ngunit hindi sapat iyon upang magbago ang kanyang pasya. Ilang araw na niya itong pinagplanuhan. Ilang linggo na niyang pinag-aralan at pinagpuyatan ang kaso ni Rogelio. At wala nang makapagpipigil sa gagawin niyang hakbang. He was going to open the Cabrera murder case and nobody could stop him. Wala pa ba si Attorney Elostrad? Kunot noong tanong ni Carlos sa kanyang sekretarya. Mag-aalas 8 na iyon ng umaga at late na ng isang oras si Abby sa usapan nila. Umiling si Annabel. Sa unang tingin ko pa lang, ay paimportante na ang babaeng iyon, boss. Sabi nito. Look, 7 o'clock ang usapan ninyo. But, it's already 8 o'clock at hindi pa rin siya dumarating. Baka na traffic. Hula ni Carlos. Well, dapat gumising siya ng maaga para hindi siya inabutan ng traffic. Paingos na sabi ni Annabel. Mukhang siya pa ang boss niyan. Hay nako. Boss, I'm sure. Sakit ng ulo lang ibibigay sa iyo ng babaeng iyon. Kaya habang maaga pa, ay sabihin niyo na sa kanya na hindi niyo kailangan ng taong walang disiplina sa sarili. Thanks for the suggestion, Annabel. Muling napakunot noong sabi ni Carlos at naupo sa upuan niya. But I can't do that. Kaibigan ni Papa ang daddy niya, kaya wala akong magagawa, kundi ang tanggapin siya. Bahala kayo, sabi nito. Bumukas ang pinto ng opisina at nagmamadaling pumasok si Abby. Sa suot na denim jeans at loose na polo shirt. Nakasukbit sa likod niya ang malaking backpack. Good morning. Walang bahid ngiti sa mukha ng pagbati niya. What time is it? Yamot na tanong ni Carlos. Sumulyap siya sa kanyang relo. It's 8. Sagot niya. Wala ka bang relo? And don't tell me na nakalimutan mong nasa alas 7 ang usapan natin. Sumandal ito sa backrest ng upuan habang nanatiling nakatingin kay Abby. Tinampal ni Abby ang noo kasabay sa isang sarkastikong ngiti. Oo nga pala. Matagal kang nagstay sa States, kaya hindi ka updated sa traffic dito. For your information, grabe ang traffic. Nag-taxi ako, dahil hindi ako sanay na mag-drive ng malayo ang pupuntahan. Ipinauubaya ko na sa iyo ang pagmamaneho. Abby, I don't want this to happen again. Tumayo si Carlos at binitbit ang mga gamit nito. Saka walang sabing-sabing tinungo ang pinto. You're an Arlene.
Komento ni Annabel nang wala na si Carlos. So, nakataas ang isang kilay na sagot niya. Hindi mo alam kung paano magalit si Boss Carlos. Anito, hindi ka magtatagal dito kung ganyan ang attitude mo. And so what? Tinalikuran niya ang sekretarya nito. Napaismid siya. Walang kibuan sina Abby at Carlos habang tinutungo ang basement ng building. Nang makasakay sa kotse ang binata, ay saka lamang niya napansin ang dalang backpack ni Abby. Mukhang marami kang dala. Tanong nito. Ano naman niyang energy food? Hindi tayo magma-mountain climbing, Abigail. Natatawang patuloy nito. May dadalawin ng tayong bilanggo sa Muntinlupa. In-start nito ang sasakyan. Naiinis na binuksan niya ang backpack at ipinakita sa lalaki ang nakaibabaw na libro. Libro ang dala ko at hindi energy foods. Mataray na pagwawasto niya. Oh, I'm sorry kung ganoon. Nakangiting sagot nito. Saka walang paalam na kinuhang librong ipinakita ni Abby. What book is... Naputol ang sasabihin nito nang makita ang iba't ibang chocolates at kung ano-anong pang pagkain sa ilalim ng libro. So these are not energy foods? Napailing na sabi nito. Yamot na inagaw ni Abby ang libro sa kamay ni Carlos at ibinalik sa bag saka isinara iyon. Natural na magbabaon ako ng pagkain dahil malayo ang pupuntahan natin. Paingus na sabi niya. Pagkakway biglang natigilan. Oh no, I forgot something. Napakagatlabi siya. What is it? Tanong ni Carlos. Sabay sulyap sa kanya. Pwede tayong mag-drop by sa bahay niyo kung importante ang naiwan mo. Ang mga oranges ko. Wala sa loob na sagot niya. What? May oranges? Natigilan siyang muli nang masulyapan niya si Carlos na nakatitig sa kanya sa reaksyon na hindi maiintindihan. Forget about what I've said. Mabilis niyang sabi. Sabay bawi ng tingin. She was blushy. Oranges? Ha? Natatawang sabi nito. Marami namang mabibilhan dito. Kung talagang gusto mo ng oranges. Umiling ito habang nakatutok ang mga mata sa daan. I said, forget about what I've said. Kunot noong ulit niya. Iiling-iling pa rin ito. Ngayon lang ako naka-encounter ng isang taong katulad mo. So, Abby, aside from foods, what other things make you very healthy? Maya-mayang tanong nito. Exercise. Nakahalukip-kip na sagot niya. You exercise? Hindi makapaniwalang tanong nito. What kind of exercise? How often? 2 minutes? A day? 3? Baka hindi magaling ang aerobic instructress mo, kaya masyado ka pa rin malusog. Bahagya itong natawa. May kilala akong mahusay na aerobic instructress na siguradong makakatulong sa problema mo. Anong problema? Naiiritang tanong niya. Wala akong problema. You have. Ngumiti ito. Just look at yourself in the mirror. Look, Attorney Carlos. We've here hindi para pag-usapan kung anumang exercise na ginagawa ko. Okay? Napipikang sabi niya. Lalong hindi mo dapat pinapakialaman kung anumang ang mga dadalhin ko sa pupuntahan natin. Alright. Wala na akong sinabi. Gusto mo lang ipamukha sa akin na mataba ko. Inis na sabi niya sa isip. As if wala kang kapintasan. Hindi niya napigilan ang sariling pasimpleng sulyapan ito at napahiya siya sa kanyang sarili. Maskulado si Carlos. Nakikinikinita niya kung gaano kakisig ang katawang nakakubli sa suot nito. This man possessed qualities na sinisiguradong kababaliwan ng kahit sinong babae. And she was not immune to his charms. May dumi ba ako sa mukha?
tanong ni Carlos nang mapansin siyang nakatitig sa mukha nito. Their eyes met briefly. Then she looked away. Wala. Mariing sagot niya. Pinigilan niyang sariling sulyapan ito, kahit pa ibinubulong ng kanyang isip at puso na gawin niya iyon. At dito na po nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.